Maligayang panunood po karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang sci-fi thriller film na may pamagat na Y-Flight. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isang alternate future tungkol sa advertisement ng Y-Flight Enterprise. Ito ay isang kumpanya na gumagawa ng maraming android na tinatawag na companions na dinisenyo upang magsilbi bilang mga asawa. Ang patalastas ay para sa mga balo na nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mga asawa. Sa loob nito ay ipinaliwanag ng founder na si Marian Vinier na ang pagkuha ng isang companion mula sa kumpanya ay makakatulong sa mga tao na makamit ang isang mas mahusay na pamumuhay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena mga karekap sa isang pulis na nagngangalang William Bradwell na dumating sa Y-Flight facility para sa isang test. Pumasok siya sa isang silid at nakatayo sa isang mekanisadong base na pinapagana ng holographic projection ni Marian. Pagkatapos ay nakipag-usap si William sa may-ari tungkol sa kung gaano niya kamahal ang kanyang yumaong asawa na si Meredith at kung gaano siya nagdusa mula nung mamatay ito. Pagkatapos ng sesyon ay isang kawani ang pumasok sa silid na nagpapaalam sa opisyal na ang kanyang bagong AI na asawa ay handa na. Kasunod nito ay lumabas si William ng silid at nakita ang android replica ng kanyang yumaong asawa. Sobrang natuwa siya nang makita ito kaya iniuwi niya agad ito sa kanila. Pagkatapos ay inactivate ni William ang robot at nagpa siyang tawagin siya sa pangalan ng kanyang asawa. Sinabi niya sa android na ito na Meredith na ang kanyang pangalan at kakailanganin niya ng ilang oras upang mag-adjust dahil maraming impormasyon ang ipoproseso. Bilang tugon ay bumangon ang robot at marahan siyang hinawakan na naging sanhi upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa gabi ding iyon karekap ay matinding pinainit ng dalawa ang sandali. Nang matapos sila ay hiniling siya ni William na manatili sa gabi, ngunit tumanggi ang robot. Ipinaliwanag ng android na kailangan niyang i-charge ang sarili para mas bumuti ang kanyang performance sa susunod na araw. Pagkatapos ay bumangon si Meredith at pumunta sa kanyang kwarto kung saan nakalagay ang kanyang charger na kama. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid ay may nakita siyang lalaking nakamaskara sa labas ng bintana. Gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi siya nag-alarm o nagpa-alerto sa kanyang asawa. Hindi nagtagal ay umalis ang estranghero at humiga ang robot sa kanyang elektronikang kama at nagsimulang mag-charge. Kinaumagahan ay makikita natin karekap si Meredith na naghahanda ng almusal para sa kanyang asawa. Mukhang napakahusay niya dito na nagpapahiwatig kung gaano kahusay ang mga robot na ito. Samantala, nanunood si William ng balita tungkol sa pagdukot ng ilang wife robots mula sa iba't ibang kabahayan sa lungsod. Kaya, nagtanong si Meredith kung bakit may gumagawa ng ganitong mga krimen. Tumugon si William sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa isang grupo na pinangalanang Sentient Citizens for Artificial Intelligence Rights o kilala sa tawag na SCARE. Sila ay isang kawan ng mga militanteng aktivista na naglalayong sirain ang Y-Flight Enterprise. Ang mga taong ito ay naniniwala na ang kumpanya ay nagtataguyod ng modernong pang-aalipin at nais palayain ang lahat ng mga robots na ito. Ang isang sangay ng kanilang grupo ay nagnanakaw ng mga robot mula sa kanilang mga may-ari at nagre-reprogram sa kanila upang magamit ang mga ito sa paggawa ng iba't ibang krimen, kabilang na ang pambobomba sa mga gusali. Ibinunyag din niya na hindi mahanap ng mga pulis ang kanilang pinuno na binansagang The Ringmaster. Matapos sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong, ay mabilis na pumasok si William sa trabaho. Pagkaraan ng hapong iyon, ay bumalik si Meredith sa kanyang elektronikang kama para sa isang mabilis na pag-idlip. Habang nagsisimula siyang mag-charge, ay lumitaw ang isang figure na nagngangalang Ido sa kanyang program. Isa itong virtual assistant na partikular na dinisenyo upang tulungan ang mga android na magkaroon ng panaginip na nagbibigay kaalaman. Sa pamamagitan ng mga panaginip na ito, ay madadaanan ni Meredith ang mga alaala ng totoong Meredith upang mas magampanan pa niya ang kanyang mga tungkulin. Pagkatapos, ay inilagay siya ni Ido sa isang panaginip na senaryo na itinakda sa paligid ng isang party. Doon ay nakita niya si William kasama ang ilan pang magagandang babae. Gayunpaman, naroroon din ang lalaking nakamaskara na nakita niya kagabi. Hindi nagtagal ay lumabas si Meredith sa senaryo ng panaginip at tinanong si Ido tungkol sa misteryosong figura. Pero
kahit siya ay walang data sa lalaki. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay William na ipinaalam ng Police Control Center ang tungkol sa kinaroroonan ng mga ninakaw na robot. Matagumpay niyang nasubaybayan ang lokasyon sa isang makulimlim na bodega at nakuha ang lahat ng mga android. Sa panahon ng misyon ay pinatay niya si Jason, ang goon na sangkot sa pagdukot. Malinaw na hindi iniisip ni William ang pagiging marahas kung makakatulong ito sa kanya na makamit ang kanyang mga layunin. Pagbalik sa bahay, ay lumabas si Meredith upang magbisikleta at nakatagpo ng kakaibang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada. Sinubukan ng android na iwasan ng estranghero, ngunit nahulog siya sa kalapit na mga palumpong. Nilapitan siya ng babae at palihim na binibigkas ang salitang "remember" sa kanyang mga tenga. Si Meredith ay nalilito at nagtatanong kung ano ang dapat niyang tandaan. Ngunit, inuulit lamang ng babae ang kanyang mensahe bago umalis. Lingid sa kanyang kaalaman, ang estranghero na ito ay talagang si Luis, na isang miyembro ng Scare na personal na nakakilala sa totoong Meredith. Sa sumunod na eksena karekap, ay umuwi ang AI at nalaman na nakauwi na din si William mula sa trabaho. Ginamot niya ang gasgas ng robot mula sa pagkahulog habang ipinaliwanag sa kanya kung bakit ang mga tao ay galit na galit sa mga companion. Inihayag ni William na nakikita ng maraming tao ang mga asawang AI robot bilang isang banta sa tradisyonal na sistema ng pamilya. Nagulat si Meredith sa narinig, ngunit hindi niya sinasabi ang tungkol sa kakaibang babae na nakasalubong niya sa daan. Nang maglaon, ay nakahiga ang robot sa kanyang charging bed at nagbabasa ng diary ng yumaong si Meredith. Pagkatapos, ay inactivate niya ang kanyang dream mode at hiniling kay Ido na i-replay ang eksena ni William sa kanilang unang pagkikita. Ngunit sa sandaling managinip siya tungkol sa tanawin sa parke, si William ay biglang pinalitan ng lalaking nakamaskara. Uhulihin na sana siya nito, ngunit ginising siya ni William mula sa kanyang panaginip. Pagkatapos, ay dinala niya ang robot sa kwarto at ang mag-asawa ay gumawa ng matinding pagmamahalan sa loob ng maraming oras. Kinabukasan sa trabaho, si William ay nagpapatrolya sa lansangan ng lungsod sakay ang kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, ay nakatanggap siya ng isang tawag tungkol sa isang kakaibang kaso ng isang companion na tila tumakas sa kanyang amo. Sumugod si William sa ibinigay na site na tila isang opisina. Doon ay mabilis niyang nahanap ang isang android na nagngangalang Lisa na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang receptionist. Parang may bahagyang binago ang kanyang hitsura at pinaghihinalaan ni William ang pagkakasangkot dito ng grupong Scare. Nilapitan niya si Lisa at pinapunta siya sa wife-like facility. Sa kanyang pagtataka ay sinabi ng android na ang kanyang pangalan ay Rose at tumangging sumunod sa kanyang mga utos. Nang ipilit ni William na sumama siya, ay tumakbo ang robot sa loob ng opisina at tumalon sa bintana. Ito ay nag-iwan sa veteranong opisyal na labis na naguguluhan dahil ang mga robot ay hindi ipinrogram na tumanggi na sumunod sa mga utos. Sa katunayan, ang mga AI robot na ito ay walang mga emosyon. Maya-maya pa ay lumipat ang eksena sa bahay ni William kung saan nakita ng kanyang android na asawa si Luis na casual na nakaupo sa kanilang sopa. Nagulat si Meredith at tinanong ang ginang kung paano niya nahanap ang kanilang address. Bilang tugon, ay ibinunyag ng estranghero na matagal na silang magkakilala. Pagkatapos ay hinihimok niya ang android na gumising at itigil ang pamumuhay ng isang masunuring may bahay, habang ang kanyang asawa ay nasa labas na nangdadakip ng mga robot. Dahil sa galit, ay nagbabala si Meredith na nire-record niya ang bawat salitang sinasabi ng estranghero. Pero parang alam na alam ni Luis iyon at sa katunayan ay nag-record siya ng isang misteryosong mensahe para kay William kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Luis. Pagkatapos ay sinabi niya kay Meredith na si Kian, ang lalaking nakamaskara sa kanyang panaginip, ay gustong makilala siya. Nais malaman ng robot ang higit pa, ngunit umalis si Luis nang walang karagdagang paliwanag. Sa kabilang banda ay bumalik si William sa wife-like facility pagkatapos mabawi ang iilang natitira sa mekanikal na katawan ni Lisa. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa may-ari ng kumpanya na si Marian at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa mga kaganapan, kabilang na ang pagkitil ni Lisa sa kanyang buhay. Ipinahayag ni William ang pag-aalala na kung ang mga robot na ito ay may kakayahang bumuo ng mga emosyon sa ganoong antas, ay maaari rin silang maging may kakayahan na patayin ang kanilang mga may-ari. Nakikinig si Marian sa mga alalahanin ng opisyal, ngunit tinitiyak siyang huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na ang paghakbang sa hinaharap ay may kasamang mga komplikasyon na sa kalaunan ay malulutas din naman. Sa ngayon ay kailangan lang nilang tumuon sa malaking larawan. Kasunod nito
ay umuwi si William na iniisip pa rin ang tungkol sa mga robots at ang kanilang mga potensyal na panganib. Di nagtagal, si Meredith ay nagdaragdag lamang sa kanyang mga komplikasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa pagbisita ni Luis. Mukhang nakilala ng opisyal ang pangalan at nagtatanong tungkol sa higit pang mga detalye. Bilang tugon ay pinatugtog ni Meredith ang video na na-record niya mula noong araw na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay tinawagan ng isang nag-aalalang William ang kanyang kasama na agent na si Jack na isang dalubhasa sa teknolohiya. Dumating ang lalaki makalipas ang ilang minuto at plano ng dalawa na sundan ang lalaking nakamaskara. Upang gawin ito ay binibigyan nila si Meredith ng high-tech na salamin na nakakabit sa isang monitor. Pagkatapos ay ipinadala nila ang robot sa isang artipisyal na panaginip na maaari nilang obserbahan sa pamamagitan ng mga monitor. Sa panaginip ay nakilala ni Meredith ang misteryosong lalaki na si Kian sa isang abandonadong bahay. Sa wakas ay ibinaban niya ang kanyang maskara at hiniling sa robot na makipagkita sa kanya sa isang kalapit na hardin mamayang gabi. Ang dalawang pulis ay nagmamasid dito at napagtanto na si Kian ay nag-hack sa panaginip ni Meredith sa totoong buhay. Si Jack ay namamahala upang subaybayan ang lokasyon ng pag-hack at agad na tumungo doon. Sa kabilang banda ay ginising ni William ang kanyang asawang AI at sinabihan siyang manatili sa bahay. Pagkatapos ay umalis siya sa hardin upang mahuli si Kian at wakasan siya ng tuluyan. Sa kasamaang palad, ang misteryosong lalaking nakamaskara ay nauuna ng dalawang hakbang sa mga pulisya. Naabot ni Jack ang site ng pag-hack at nakahanap lamang ng isang inabando ng computer. Samantala, nakarating si William sa parke at walang natuklasan kundi ang isang decoy na nakaupo sa isang bangko. Sa puntong ito ay bigla niyang napagtanto na ang lahat ng ito ay pandaraya lamang para makapasok si Kian sa kanyang tahanan. Dahil sa pagkaalarma ay nagmamadaling umuwi si William kung saan nakita niyang ligtas at maayos si Meredith. Ngunit ang naunang pagkikita nila ni Kian ay nag-iwan ng ilang katanungan sa kanyang isipan. Malinaw niyang kinikilala ang lalaki mula sa isang lugar at tinanong niya ang kanyang asawa tungkol dito. Bagamat nag-aalangan sa una, sa wakas ay nagsalita si William at ibinunyag na ang tunay na Meredith ay dating aktivista ng Scare hanggang sa mahulog ang loob nito sa kanya. Ito ay nag-udyok sa kanya na talikuran ang layunin at manirahan ng isang mapayapang buhay. Ngunit, noong mga araw na siya ay nasa organisasyon ng terorista, ay nasangkot siya sa ilang pambobomba na nagdulot ng maraming sibilyan na casualty. Ito ang dahilan kung bakit ang Scare ay gusto siyang i-recruit muli para sa kanilang layunin. Kasunod ng pagpapahayag, ay nagpasya si William na i-delete ang kanyang memorya. Ngunit, bago gawin ito, ay hiniling niya kay Jack na ipadala siya sa panaginip ni Meredith kasama niya. Alam niyang sinusundan ni Kian ang lahat ng kanyang mga galaw at gusto niyang harapin ng personal ang kriminal. Sa sumunod na eksena ka-recap ay dumating sila sa lugar ni Jack kung saan naghahanda si William na pasukin ang kanyang panaginip gamit ang parehong high-tech na salamin tulad ng dati. Si Meredith ay nasa 28% na lang ng kanyang baterya at ang kanyang asawa ay nagturo sa kanya na magising mula sa panaginip kapag ang kanyang baterya ay umabot na lang sa 10%. Ilang sandali pa ay pareho silang pumasok sa panaginip at tulad ng hinala ni William ay lumitaw din si Kian. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang gubat at sinabihan ng opisyal si Meredith na tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang mag-away kung saan hinihiling ni William na malaman kung bakit nabubuhay pa rin si Kian. Halatang nagkita na talaga sila dati. Habang nagpapatuloy ang labanan ay naligaw si Meredith sa gubat. At sa kalaunan ay hiniling niya kay Ido na magbukas ng portal para sa kanya at ang isang pinto ay biglang lumitaw sa kagubatan. Sa pagtahak nito ay natagpuan ni Meredith ang kanyang sarili sa parehong silid mula sa kanyang unang panaginip. Maya-maya ay pumasok na rin sa kwarto sina William at Kian. Patuloy silang nag-aaway at si William ay hindi dihado sa opensa. Ngunit nang malapit na niyang mapatay si Kian ay biglang nag-10% ang baterya ni Meredith at nagising siya. Nag-udyok ito kay William na sumigaw sa pagkadismaya habang nasa bingit na niya ang pagkumpleto ng misyon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kanilang dalawa na nakaupo sa kanilang bahay kasama si William na kinukumbinsi siya na mag-memory wipe. Gusto niyang magsimula ng bago at hindi niya kayang bayaran ang pagdumi ni Kian sa kanyang memorya. Bagamat sa una ay tutol si Meredith sa ideya, sa kalaunan ay sumang-ayon siya. Makalipas ang ilang oras, ay narating niya ang wife-like facility at hinihintay ang kanyang turn sa waiting room kung saan may ilan pang android. Ang isa sa kanila ay nagsasabi sa kanya na mayroong isang paraan upang mag-imbak ng mga alaala sa isang nakatagong folder sa loob ng kanilang system. Papayagan nito ang mga kaganapan mula sa nakaraang buhay na ma-save sa panahon ng proseso ng pag-wipe out dahil ang file ay hindi makikilala bilang mga alaala.
Kasunod ng mga tagubilin ay itinago ni Meredith ang kanyang mga alaala sa isang random na folder. Habang ginagawa niya ito ay may nakita siyang kakaiba sa kanyang system na isang nakatagong file na naglalaman ng mga alaala mula sa nakaraang buhay ni Meredith. Dahil dito ay nalaman niya na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng android wife si William. Mayroong ilang mga AI Meredith sa mga nakaraang taon at ang lahat ng kanilang mga alaala ay tila sinasadyang nakaimbak sa file na ito. Samantala, binisita ni Luis ang bahay ng agent na si Jack at nahanap ang kanyang kasintahan doon. Nag-iwan siya ng pendrive na naglalaman ng isang nakakagimbal na katotohanan kasama ang hindi maikakailang patunay. Isang flashback pagkatapos ang naganap at ito ay nagsiwalat na ang totoong Meredith at si Kian ang siyang tunay na mag-asawa. Si William ay sobrang may gusto kay Meredith sa kabila ng lubos na kamalayan ng kanilang relasyon. Nang hindi na niya matiis na makita siyang may kasamang ibang lalaki, ay nakaisip siya ng isang masamang plano. Isang gabi ay ginamit ni William ang kanyang pagiging pulis upang maling akusahan si Kian ng trafficking kay Meredith. Ngunit sa halip na dalhin siya sa bilangguan, ay dinala siya ng opisyal sa isang tahimik na lugar at binaril siya sa ulo. Pagkatapos, ay pinilit niya si Meredith na manatili sa kanya gamit ang isang high-tech na collar na ginawa ng Wifelike Company. Gayunpaman, nais ni William na mahalin siya nito at pawiin ang lahat ng alaala ni Kian. Kaya naman, isang gabi ay nasuffocate niya si Meredith hanggang sa mamatay ito at nilagyan ng diamond ring ang daliri nito para magmukhang kasal na sila. Pagkatapos ay hiniling niya sa Wifelike na gumawa ng Android version ni Meredith upang hindi niya maalala ang kanyang nakaraang buhay. Sa kasalukuyan ay umuwi si Meredith at nagkunwaring wala na ang lahat ng kanyang mga alaala. Pagkatapos ay inactivate siya ni William at inulit ang parehong proseso na ginawa niya noong una niyang dinala ang robot sa kanila. Sa sandaling ito ay pumasok si Jack sa bahay at inakusahan si William ng pagpatay kay Kian. Mayroon din siyang file kasama ang lahat ng ebidensya upang patunayan ito ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa gulat ay hiniling ng veteranong opisyal kay Meredith na pabayaan sila at pagkatapos ay inamin niya ang lahat ng kanyang mga krimen. Ngunit bago siya aristuhin ng kanyang kasama ay pinatay ni William si Jack. Narinig ni Meredith ang mga putok ng baril at nagmamadaling bumalik sa sala. Sa gulat ni William ay sinabi ng robot na pinatay niya si Jack tulad ng pagpatay niya kay Kian. Ito ay napagtanto ng opisyal na ang kanyang mga alaala mula sa lahat ng kanyang nakaraang buhay ay buo pa rin. Ngunit huli na ang lahat dahil ang AI robot ay pumasok sa kanyang mga setting at inilagay ang kanyang lakas sa maximum. Sa pamamagitan nito ay binuhat niya si William gamit ang isang kamay at hinampas siya sa sahig ng sala. Pinapahinan niya ito sa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang tiyan at pagbali sa magkabilang braso nito. Katulad ng kung paano pinatay ni William ang totoong Meredith, ay sinakal siya ng AI robot hanggang sa mamatay. Sa resulta ng insidenteng ito karekap, si Meredith na ngayon ay naibalik na ang lahat ng kanyang mga alaala ay pumunta sa isang lihim na lokasyon na tila isang uri ng pabrika. Kasama niya ang iba pang mga robot na kasama na nakatakas sa kanilang mga amo. Siya ay naging pinuno ng grupong ito ng mga nakatakas na android. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!